Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin muli ang Panginoon sa napakagandang araw na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos at muli tayong makapagbubulay-bulay muli ng Kanyang salita. Sa John chapter 4, 23 to 24 ay sinasabi po ay ganito. Subalit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang ating pong title ay Worship That Pleases God. Ang pagsamba na nakalulugod sa Diyos. Magandang araw sa ating lahat. Tanong ko lang sa inyo ngayon, paano ka ba sumasamba sa Diyos? Marami sa atin ang sumasamba sa pamamagitan ng kanta, pagtaas ng kamay, pagluha, o kahit pagsimba tuwing linggo. Pero ang tanong, ito ba ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Diyos? Mayroong isang bata ay na nais kong ikwento sa iyo na isang batang lalaki na may gustong bigyang regalo ang kanyang tatay sa kaarawan nito. Gumawa siya ng magandang kahon, pinuno ito ng laman, candy, at kung ano-ano. Excited siyang ibigay ito. Ngunit sabi ng tatay, anak, ang ganda ng regalo mo. Pero ang pinakagusto ko sana ay isang sulat mula sa puso mo. Gusto kong malaman kung gaano mo ako kamahal. Minsan, ganyan din tayo sa pagsamba. Maganda ang panlabas, pero kulang sa puso. Narito ang ilang paliwanag tungkol dito sa talatang ito. Una ay yung salitang God is Spirit. Sa verse 24 po. Ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, hindi siya limitado sa pisikal. Hindi natin siya pwedeng sambahin lamang sa forma o tradisyon. God look at the heart. Tumitingin siya sa puso. Kaya sabi doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. In spirit and truth sa verse 23. In spirit, mula sa loob, genuine, tapat, hindi performance. Marami, tumutugtog, para nagpe-perform. Pero hindi yan ang kinalulugdan ng Diyos. In truth, batay sa salita ng Diyos, hindi lang emosyon, hindi pagkaunawa. Halimbawa, minsan feel natin ang worship kung may magandang music, pero kapag walang banda, hindi na tayo makasamba. Ang tunay na pagsamba ay hindi nakabase sa nararamdaman, kundi sa katotohanan ng Diyos. Tatlong katangian ang tunay na pagsamba. Pagsambang mula sa puso, hindi sa pilitan, hindi pakitang tao. Pagsambang batay sa katotohanan, ayon o naka-align sa salita ng Diyos. Pagsambang nakatuon sa Diyos,
hindi para sa sarili, kundi para sa kalwalatian ng Diyos. Suriin natin ang ating pagsamba. Mga kapatid, tanungin mo ang iyong sarili. Ang pagsamba ko ba ay totoo o peke? Nanggaling ba ito sa puso ko o emosyon lang? Kilala ko ba talaga ang Diyos na sinasamba ko? Ito ay mga ilang katanungan lamang upang masuri natin ang ating pagsamba sa Diyos. Upang ang pagsamba natin ay maging kalugod-lugod at tama ayon sa salita ng Diyos. Balikan natin ang batang may regalo. Maganda ang panlabas na anyo, pero ang tunay na halaga ng regalo ay nasa loob. Ibig sabihin, ang tunay nating pagsamba ay walang iba, nandun sa puso. Ganon din ang nais ng Diyos, hindi performance. Hindi, kundi pagsambang tapat at totoo. Yan ang nais ng Diyos. Kaya sabi, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, patawarin mo ako. Kung minsan, ang aking pagsamba ay naging panlabas lamang. Linisin mo ang puso ko. Nais kong sambahin ka, hindi dahil sa nararamdaman ko, kundi dahil ikaw ang Diyos na karapat-dapat. Turuan mo akong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.